Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang chairman ng House Committee on Accounts at yan ay kaugnay ng ilang mga usapin dyan ho sa Kamara ng Representantes. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Napapakinggan, napapanood po tayo sa pamamagitan ng Bombo Radio stations, Bombo Radio Philippines at ang ating digital platform. Welcome to the program, Representative Terry Ridon. Si Bombo Dennis Hamito po ito together with Bombo Jaira Angayo. Ay, magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Okay, unang-una, Representative Ridon, sa inyo pong pananaw, ano ho ang take ninyo dun sa naging tugon ng kampo nitong si Vice President Sara Duterte dun sa grounds for impeachment at yung mismong dokumento na isinumiti ng 16 na mga abogado ng kanyang panig dyan sa lower house, Representative? Well, katulad ho ng mga nababanggit na ho ng nakaraang mga araw, ang pagtingin natin dito, ito po ay non-answer, no? Doon po sa mga allegations po ng dalawang impeachment complaints, no? Ang binabanggit lang po ng pangalawang Pangulo, doon po sa kanya pong answer at kautelam ay sinasabi niya may pag-violate po ng kanyang due process rights at wala daw pong pagbanggit ng ultimate facts, no? Doon po sa dalawang impeachment complaint. Pero nakita naman ho natin yung proceedings ng House Justice Committee. Tingnan pa, malinaw naman ho yung allegation ng misuse ng confidential funds, no death threat against the President, the First Lady, and the former House Speaker. At yung pong usapin po ng SALN at unexplained wealth, no, ng pangalawang Pangulo. So, talagang yung usapin po ng ultimate facts, hindi ho yung totoo, na hindi po yung nababanggit. Pangalawa, yung po nga sinasabi ng due process violation sa tingin ko wala naman ho nga ganun kasi yung pagkakaroon po ng answer, yung po mismo nga pagpapatupad ng due process, no, para kay Vice President Sara Duterte at yung binabanggit niya halimbawa na meron daw pong double standard sa pagitan ng impeachment ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo, hindi ho totoo yun. Isa lang yung standard. Standard ho yun, meron bang ebidensya na maayos o wala, no? Yung sa impeachment po ng Pangulo, puro mga news articles lang ho at mga unauthenticated documents, no? Yung pong laman ng kaso po na yun. Sa kaso po ni Vice President Duterte, puro mga COA reports, mga congressional records, mga affidavits ho, no? Na sworn affidavits po ng mga witnesses, no? Yung mga pinag-usapan po natin dito. So, magkaiba po yun. Hindi ho pwedeng paghambingin itong dalawang impeachment po na ito. Okay. May tsansa o paraan ho ba ang komite dyan sa Kamara para obligahin ang isang impeachable officer na humarap ng personal dyan ho sa pagdinig? O ito ay mangangahulugan ng para naman sa kanilang panig kung talagang hindi nila i-avail yung personal na pagdalo? Yung po nga karapatan ng pagdalo at hindi pagdalo at yung pagpresenta po ng mga ebidensya at hindi pagpresenta ng ebidensya ay karapatan po ng ating pong pangalawang Pangulo ng mga respondents po sa impeachment cases. No? So, ibibigay po natin sa kanila yung pong pagpili, no? Kung ano yung gagawin po nila in the course of the proceedings. Ang akin pong katandem dito, si Bombo Jaira Angayo, merong ilang katanungan din para po sa Representative, ano po yung reaksyon ninyo sa pahayag ni Representative Toby Tiangco na kaya ini-impeach si Vice President Sara Duterte dahil hindi raw ito maareglo ng mga opisyal ng Kamara? Well, una sa lahat, very important na pangalanan muna ni Congressman Tiangco yung pong mga kongresista na sinasabi ho na sangkot sa corruption, flood control corruption at hindi kaya nga maareglo si Vice President Sara Duterte kung siya po yung maging Pangulo ng Pilipinas. Kasi yun po yung mas mabigat na usapin na para meron pong paratang na ito pong mga nagsusupport ng impeachment, yun lang po talagang habol. Maabsuelto doon sa pagpapanagot po sa flood control corruption. Para nakita ko naman ho yung mga bumoto sa substance, yung 54 members, paano wala naman ho sila sa kahit anong listahan na pinag-uusapan ho nitong nakaraan. Focus as well on timelines and outcomes, Representative. Gaano kaya katagal yung magiging proseso nito? Ano sa tingin niyo yung aabangan ng publiko, yung focus dito sa impeachment process? Magtutuloy-tuloy po yung mga hearings natin throughout April at hanggang Mayo, no?
hangga't matapos po yung lahat ng pagpresenta po ng ebidensya on a per ground basis. No? So by next week ho, I'm sure ang mangyayari po doon yung pong mga subpoena para sa mga dokumento po ng pangalang Pangulo at ng kanya pong asawa, particularly mga ITR, mga VAT payments, mga bank records, corporate documents na kanila pong mga kumpanya na nakalista sa 2024 SALN. Yan po yung mga isasubpoena na po ng komite. I hopefully by next week. No? At iba pa mga ebidensya related po dito sa SALN, sa death threat at sa confidential funds. Isasubpoena na rin po ng ating pong komite. Okay, thank you so much, Representative. Bombo Dennis? Okay, with that, maraming salamat po, Representative Terry Ridon, at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. Magandang umaga. Mga kabombo, mga Kastar Nation, napakinggan at napanood ho natin. Itong si Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at siya ho ang chairman ng House Committee on Public Accounts dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.